scenario na tomorrow because mo na itong activity. So siguro atong buhaton siguro inigindagantag ka na ta. Sa isa siguro na to ka sa isa to ka argument siguro na ka tulo siguro tao. Okay? So mo na to ang mo na to buhaton. Okay. So sige padayon nato So karon dito ka lang sa tunatunan especially pag abot sa laws of logic. So pangutanan nato diha karon, paano ba ni nato siya gamiton in terms sa apologetics. So kaniya nalang tay tulo ka grounds nga dapat nato balik-balikon o tulo ka grounds nga dapat nato i-memorya, no? Para at least ma-identify nato wala na diha, wala na ako nagibutang. Sa kuha lang na. Para at least pangayon niyo si kuha. Ana. Okay. Sige. So kani dili nato na siya gamiton nato ni and always dapat mo ni sang train yun niya inyong kagalingon sa kani sa tulo ka pangutana kung paano ta mo analyze sa usa ka argumento based on logic. Okay. So number 1, dapat atong pangutana pag mulabay sa argumento, ang first ni mga question dito unsa ang claim dito sa argument nga gilabay. Second, unsa ang evidence nga naa dito sa iyang argument. And then third, naabay logical error. Para at least mabalaan nimo kung kanong iyang argument nga gilabay na ba say flaws nga kailangan nato i-address or ang iyang argumento ba gilabay sa tuwa is logical ba siya or fallacy. Okay, halimbawa sa resurrection ni Jesus. Ang issue, ang topic is resurrection ni Christ. So ang statement nga gibuy-an mostly sa tuwa mga critic is mao ni Jesus Christ did not rise from the dead because miracles are impossible. So mao ni siyang premise mao ni siyang gilabay nga statement, mao ni siyang gilabay nga argument. So ang first nato nga pangutana diha dapat i-analyze nato kani nga argument. Balikan nato katong tulo nato ka pangutana. So dito sa iyang gilabay ng argument, ang pangutana nato first diya, unsa ang iyang claim. Okay? So dire, pag musulti kang claim, what is the claim? Diri sa argument ng gilabay, ang iyang claim, dito tanaw, tanan. Ang iyang claim, Jesus did not rise from the dead. Muna yung claim. Karon, unsa ang iyang evidence nga gi-present dito sa iyang statement nga gilabay o sa argument ng gilabay. Ang sulti niya dito, the person assumes miracles are impossible. Kaya nga naman, because Christ did not rise from the dead. So ibig sabihin, ang gina-claim niya, ang evidence niya dito ang gina-present, imposible ang milagro. Okay? So diri, inote nato na this is not evidence but an assumption. So assumption na niya. So karon pangutana, nabay logical error dito? Yes, naa. Nanuman, because kani siya ma-argument, kaning Jesus Christ did not rise from the dead because miracles are impossible. Kaning miracles ang impossible, ang tawag nato ana circular reasoning. Okay? Pag musulti kang circular reasoning, ibig sabihin ana, they reject the resurrection before examining the evidence. Kay para siya manggod fix na siyang munahuna nga imposible nga naay resurrection kasi nga wala sa katuog milagro. Siyempre kung ang tao dili mo tuo nga naay milagro, imposible gid ang resurrection. So nakita na to? So ibig sabihin kaning tulo ka butangan ni magamit nato ni siya paano nato i-analyze ang iyang argumento. So karon, dili to makita nga always nato kaning teaching point nato piminte. Always nato dapat i-separate ang assumption from evidence. Assumption and evidence are two different things. Ang assumption, pwede ka mo assume even though wala ka nag-present ng ebidensya. Pero ang ebidensya, di ka pwede mo present na wala ka ipakita. So karon kumusulti lang ka, kay tungod na wala ka gatuo sa milagro, so ang pag-rise ni Jesus from the dead is dili sa tinuod. So mo ining imong that is just only an assumption. Okay? So dire, kung ingani ang argument karon, so nakita na nimo, na-analyze na nimo nga ingani ang flow niya, ang pangutana diya karon, paano nimo na sa i-respond? So kung kamo daw paano niyo i-respond? Una, ang iyaha diri claim,
si Jesus wala na banhaw. Kay tungod nga ang iyang gusto i-present, imposible kay wala sa katuog milagro. Okay? So tandaan nato, katong iyahang nay-error to siya, kay nga naman, gi-reject niya ang resurrection, wala siya naghatag og ebidensya. Ihatag na niya ka na nga statement. So question dahil nimo diha, paano nimo na si address? Okay? So dire matag kog tips sa inyo ha, paano si address. Okay na? Sundan niyo ha. So number 1. Okay? Pag ingana gani siya, pag nakita na nimo, pag na-analyze nimo ang flow sa logic niya, so ang first response dapat sa Kristiyano mo ni, i-start mo muna by clarifying the issue. I-clarify nimo ano ang issue. Okay? Paano ba ito i-clarify? Okay? So, kasi pag musulti kang clarifying the issue, ibig sabihin na ang isa ka Kristohanon, okay, na ang iyang purpose sa pag-handle niya sa argument is to win people to Christ, ibig sabihin wala niya ginaatake ang person. But clarifies the assumption. Kasi ang assumption niya, imposible ang milagro. So that's why si Jesus wala na banhaw. Okay, nakata? So i-clarify nato na siya kasi assumption na. Wala siya nag-present ng evidence. Muna niyang gisulti. So atong buhaton karon ani, ay muha karon na siya, kumbaga pang response nimo klaruhon nimo siya ha. So tiyan nimo siya. Okay, bago nato na siya i-discuss ang resurrection, Brad. Okay. Na ako'y gusto ipangutana sa inyo ha. Okay? Can we examine your assumption that miracles are impossible? Okay? Si imo bang i-assume dito makasulti ba ta nga ang miracle imposible? So mo man na siya, kay mo man yung claim. Di ba? Tama ko, na to? So kung ingani imong pag-handle, unsa man na siya, ginakip nimong conversation, focus and respectful. Kaya mo imong i-address. Okay. So tubagon siya Pastor Pinagi sa pangutana. Of course, tubago na to. Asa nimo sa igon? Diri sa evidence yang gi-present. Ikabalo ka sa iyang ebidensya gi-present na may problema, na may flow sa iyang argument. Okay, so that's why ang imong diha karon dito nimo siya i-respond, tubagon nimo siya. So before natin isgutan ng resurrection na kay mo man ang issue, mo man ang topic nato. So pangutana sa di, can we examine your assumption that miracles are impossible? Okay? Kato? So karon mo na imong gipangutana. So next nimo, as after nimo gi-clarify ang issue sa iya ha, so ang next nimo diya, i-challenge nimo ang iyang assumption. Mo na to, kay gi-clarify naman nimo. So ibig sabihin, igsoon, ang gusto nimo isulti karon sa kuha, ang milagro imposible yon. So gi-clarify nimo. So nagsulti siya. Of course, imposible yon. Okay, mo na. Karon kay imposible man, kabalo ka nga mauna siya ang mali, mauna siya ang illogical flaws, unsa na yung buhaton? I-challenge nimo ng assumption. I-challenge nimo karon. Paano nimo i-challenge? So musulti kang challenge, ang statement, the statement assumes something without proving it. So kailangan nimo siyang ipa-prove sa iya ha. So that's why ang imong response mao ni, kung musulti ka nga ang milagro imposible, unsa ang imong basis nganong nasulti man imong imposible? Mo na siya. Kasi nag-assume ang good ka. Nakita ninyo ang flow? So, ibig sabihin, tanawan ninyo, ginaiwasan nimo nga gina-atake nimo siya. Ang point lang nimo dito, clarification. Okay? So, second nimo pangutana, okay, ma-prove ba nimo, okay, na wala'y supernatural nga mag-exist, nga wala gyud supernatural nga panghitabo? Pwede ba nimo ma-prove na siya nga wala gyud supernatural nga panghitabo? So sa ingana nimo nga pangutana igsuon, kay gina-allow nimo siya na mo-present pod sa iyahang assumption. Okay? So mo na siya. Tandaan na to. Mao ni siya isa sa mga pinaka-critical kay diri pag mo-present na sa assumption, duwa lang ang pwede possible nga mahitabo. Either naghatag siya og argumento niya nga illogical or logical. Pero mostly gid ani kay kabalo na ka sa flow sa argument na naanay problema diri palagdaan. So ibig sabihin, ang tubag yun niya na sa imong pangutanan yun na siya, pirtig yun ang laywa. So expected na nimo. So ibig sabihin, mao na siya karon ang key. Okay? So mao na siya ang key sa pangutanan nimo. O sa basis nimo, ngano nasulti man ka ang milagro imposible. See? So ano na?
Okay? So kay nganong manggod, ang key point pagod nato, tandaan nato ha, kita manggod very clear. Very clear ha sa tong argumento ha. Na kung magsulti manggod ta impossible ang milagro, dili mo guna sa ebidensya. Ang tawag nato ana philosophical belief or tawag nato na siya nga naturalism. Pag mo sa naturalism, ang mga tao manggod na yung mga tao nga dili mo tuong milagro. Kay para sa ila ang tuuhan nila kung unsa to makita nga tuuhan nila. That is naturalism. Mutuo lang sila base sa kung sa nakita nila. Pero tandaan nato, ang miracle dili mao. Okay? Nakata? So ibig sabihin, mo na sang key point na dapat ato masabtan. So, pagka ni pangutana nato, utubag na, duwala na kabutang. Kung utubag siya, either utubag niya, mo flow siya sa imong argumento, or mo atake sa imuha. Or either, kung mangutana ta ani, dili siya mutubag sa imong pangutana. Ang iyang itubag, lahi sa imuhang gi pangutana. Ato? Hello? So, nga na lang. So, na mo idea? Na mo idea? Ha? Pangadua pa lang na siya. Sama. Pastor na kami yun nga. Nangutan ako ni mo. Kaya na ba? Dili man siya, illogical man siya, kaya nga naman, kung imong tanawon ang flow sa argument, siya man ang una nagatag ng statement. Ana mong gusto, Jesus did not rise from the dead because miracle are impossible. So, mo man ang ibuyan ng statement. Natural, kaya siya nagbuhi ko statement sa kuha, natural, mong tana ko. Pero na may kuwan pastor, statement out. Kanang, siya nag-una, pero question niya ha. Ha? Question. Okay, kung question niya, natural, matubag ka. Pero, Question, pagtubag ni mo, dili ko. Pagtubag ni mo, tubagon ni mo siya, base mong evidence. Pag pangadua, balik ka diapon sa paano ka mo respond. I-clarify na po ni mong issue. Tandaan na to ha, paglabay niya og pangutana, basta ang first mong buhaton, i-clarify ang issue. Okay? Pwede ni mo mulabay kag pangutana diapon siya, pero i-clarify ni mo para kasi usahay mong good na ay mga pangutana kung kabalo ka mo bala mo determine or mo discern sa pangutana na yung mga pangutana usahay na gusto lang ka i-trap ba. So kung yan ang pangutana, imo sang i-clarify. Unsay bot pasabot nimo sa imong pangutana. Di ba? Okay, halimbawa, pangutana ko. Okay? Si Kristo, ano siya? Si Kristo ba sa inyo ha, Brad? Tao lang? Oh. Kung nga na pangutana niya, so ibig sabihin, i-clarify sa nanimo. Kung musulti ka, balik ka sa tulok ng pangutana, unsa yung claim? Ang iyang pangutana, si Jesus, tao lang. Okay? Nakata? Unsa ang iyang evidence? Wala. Wala sa present. Diba sa isulti niya? So, unsa ang problema dito? So, ibig sabihin, ang problema niya dito, false dilemma. Kaya isa lang i-present niya. So, that's why, imong pangutana karon, kung response ka dito sa iya by clarifying the issue. Kung sa'y buot nimo pasabot na si Kristo, tao lang. Oh, i-clarify sa nimo kasi i-rephrase imong pangutana. Kay kung ano man ang pangutana niya strap maguna. Kung musulti man lang ko nga tao lang, adi murag na kay problema. So ibig sabihin i-assume na niya nga imong tubag sa iya ha, ni angkor ka dito sa iyong pangutana. So dapat i-clarify nimo unsay buot nimo pasabot nga si Kristo tao lang. Okay? Muna sa clarify nimo para clear. So pag gumani mo na, atong buhaton lemon, isa challenge nimo ning assumption. Okay, pag musulti sa dito, ngano nasulti man nimo? Ana? Sunod ka na to? Hello? Tandaan na to ha. The more you talk, the more error na. The less you talk, less error. Tama? Especially, pag mutubag ka nga gap, kumbaga pa silunggo, pasamon pa na, kapinalagpat ka lang. Ano na sa Bisaya? Pinalagpat. Petaka? O, kanang petaka nga tubag. Human ka diya. Nga naman, mo na bantayan. So, ibig sabihin, What if pastor ko na pastor sa kuwan? Example. Ah. Pero na siya pastor na itabo sa ministry na po sa lawan. So, tamtang nagdala ko sa pagpustali, naingon siya nga, Ma'am, di dito ta makaingon ma'am na may Kristus malangit. Kaya ko man kita og namatay nga na gikas langit nga ni amak sa yuta. Nana siya pastor.
Okay, sige. Ingana iyahang Ingana yung statement, pag yan ang statement, first thing mo dayon, ikaw, naminaw ka. Kung saan yung claim? Kung saan yung claim sa pangutana? Tubag sa largo ni mama. Dili, unsa sa hindi. Balik ko sa to. Kung tubagon sa nimo largo, tanda na to ha. Always sila principle. Ayaw sa kagtubag sa statement ng gilabay o sa argument ng gilabay. First gini mo, mao gini sa principle. Analyze ha. Analyze yung para mabalaan nimo asa ka musulod. Kung ingato ang statement, pangutana, unsa yang claim? Ibig sabihin, unsa yang sulti? Unsa yang sulti? Okay, usap ba? Ay, Ako balik ka. nakakon siya buto o kung naay namatay na nga. At dito sa mutuo, Nali ang bakteri nga nisulti siya nga langit siya. okay, isa yung claim. Ana siya, mutuo lang siya kung naay Naay namatay. namatay, muambak, bubalik, di ka langit, patos lupa. Mo na yan, claim. Wala yan. Okay, pangutana. Kung saan evidence ito ang i-present niya? Kita ni mo? So, mo ni mo ha, para makita ni mo. So, ibig sabihin, wala sa evidence. Kung sa'y problema sa iyang, kung sa'y problema sa iyang logic, Tubag ni mama pastor. kung sa'y tubag, Kasi mo madali na kayo nakatubag. Hindi mas mama. Okay ka ikaw mag-una. okay. Ayaw po. Ang tawag ana na to, kadala to ha, kana siya, pansin na, kana siyang argument, asa na sa mahulog sa false fallacy. As hominem. Because you are what? Attacking the personality of, Pero okay lang siya pastor. Nag-isip naman. alagi, okay lang na siya, okay lang sa akin, kung okay lang. Ayaw po. Ayaw ko na. Yeah. Okay. Okay lang na siya kung halimbawa, dili piko na nga to ang istorya. Kung piko na tong istorya, di patay kita diya. So, ibig sabihin mo, end up lang tawag discussion. Okay. So, nga to ba? So, ibig sabihin, nakita na ka na ang iyang claim dito is, okay, is false siya. So, nalabagi nakita nga sa langit, nga mo daw, nga mo sa, nga mo baba dire sa kapasama tuo. So, karon imo na sa, imo ang i-clarify ang statement. So, sister, ano siya? So, ibig sabihin, mutuo ka kung nakay makita ka ebidensya nga naay gikan dito nga mo baba dire. Mo na sa imo clarify, musulti sa yes. Okay, i-present mo. Pagkutan nga, Jesus. Klaro na. Kasi Jesus si Jesus. Na dito, bumaba man. Di ba? So, klaro na siya. Naka-ebidensya. Mo ganun siya. Yan. Pero nas Bible ko yan. Lagi. Okay. So, ibig sabihin, i-challenge yung mga assumption. Okay, mo ingana ang ato ang ingana tong flow community. So, ibig sabihin, para at least maiwasan nato ang away, ang dili mayo nga diskusyon. Okay. So, pag gumana ni, pag-challenge ato sa assumption, atong buhaton dito dayon, ipakita nato siya ang logical problem. Diba? Na-challenge na nato siya. Nilabay tag pangutana. Ang problema mao ni, matubag man niya og dili, so ibig sabihin karon na natay hint. Atong buhaton dito, ipakita nato ang logical problem sila. Unsay premise niya? Ang premise niya, miracles are impossible. So that's why ang conclusion, therefore, ang resurrection imposible. Kung ito premise niya. Tama? So karon, imong buhaton karon diya, so ipakita nimo na nay problema sa iyang logical reasoning. Na dili makita nato that you are rejecting that resurrection before examining the evidence. So ibig sabihin, ang response nato dito sa iya sa problema mong God sa imuhang sa imong gisulti bad, wa nimo gituwa ng resurrection. Because unsa daw? Before nimo i-examine ang what? Ang ebidensya. So, that is what we call neutral reasoning. So, ibig sabihin, kung musulti kang neutral reasoning, ibig sabihin, nagtuo ka sa isa kabutang na wala sa nimo examine. Wa sa nimo tanaw, wa sa nimo evaluate. Okay, murag sama sa istorya ka. Halimbawa, may nagstorya sa kuha nga kani si ma'am dili maayo batasan. So tungod ato, ako adiyo gipaminawan. So neutral na siya. Neutral reasoning na siya. Before dapat kumutuo, kailangan sa ako mo investigate. So ibig sabihin sa iya nga pag sa reason, makita man nimo nagpresent sa dito, wala gyud siya gipresenta. So that's why dire kailangan nato na siya ipakita siya ang problem. Actually, brad, ang problema, dili ta maulang mo sulti na. Kaya para at least makita niya, para sa tuwa, dili ta agree sa iyang gilabay. Para sa imong argumento ba, ako di ko ma-agree ana. Kaya nga naman, kaya ang i-reject mong gunimo ang resurrection, ngayon sa man,
nga before ka nagpakita og ebidensya. Unta kung gipakita sa nimo ang ebidensya, kuman gi-reject nimo ang resurrection, so makasabot pa ko nimo. Pero kung sutian lang nimo ko ang resurrection ni Christ is dili tinuod, kaya because wa ang gatuog milagro, adi illogical na siya. Di na siya logical. Okay? Okay to. So that's why pag humana na siya, pagpakita nato siya, so dili na pod imuhan lang siyang i-reframe ang iyang pangutana. Okay? Pag musulti kang reframe dito, instead na mo assume ta og miracles are impossible, so dapat ang pangutana diha mao ni ang resurrection ba actually happened based on the evidence? So pangutana na po dapat nato diha mo dapat ni ang resurrection ba imposible or ang resurrection nga gusto nimo mabalaan about kay Christ is nagnabay gina-represent anang ebidensya. Okay mo na siya dapat. So dapat mo na nga tuang ilabay siya ha. Okay? So, musulti ka. Halimbawa, Brad, sige. Kung nato may present sa imuha na evidence, na resurrection, true evidence is tinuod. So, ibig sabihin, dili ba kami minaw? Wala na, good. So, muna itong buhaton. Kaya because, kung ingani atong buhaton man good, ang discussion, mag-shift man good na siya from bias to investigation. Okay? Bias to investigation. Nanong man bias to investigation? Kasi ang iyang pangutana is bias. Karon ang imo karong challenge sa iya ha, halimbawa, Brad, kung mo-present ko ebidensya. So, ibig sabihin, willing maka maminaw. Para masulti na ako dito sa imong claim, na katong imong claim, dili siya, no? Para sa kuha, dili ko, o yun. O, siyempre, nag-shift na karon. Bias, dati ang iyang, karon ikaw na karon, ang naakaroon sa unsa. Kung naaka sa una-una naaka sa defense position, karon, naaka sa unsa. Naaka sa, attack position. O, ibig sabihin mo, atake na ka. So that's why i-present nimo karon ang investigation. So sa pag-present nimo sa investigation diha, so birahan na dahil nimo na siya. Okay? Kung ikaw karon na kay research daan sa resurrection ni Christ, imo na sa pangwaon, imo na siyang i-present sa iya ha. Halimbawa, isa sa best way na pag-present na para sa kuha mo na akong gina-present. Sa evidence sa resurrection ni Christ, mo na insulti na ako sa mga brother Muslim. Anak ko sila ha. Kung ang resurrection is impossible, anak ko sila ha, mutuo ba mo nga wala imposible sa Ginoo? Mutuo po sila. So ibig sabihin, kung wala imposible sa Ginoo, kung buhion ni God, si Jesus, posible dili. Nakata? So di po sa pwede musulti nga. Dili. Patay na po yung hinangan na po. So ibig sabihin, nanas na sa dilemma karon. So i-prove nato na siya. Halimbawa, tandaan na to ha. Kung atong tanawon, according kay Tacitus, mo nag-mention na to gabi no, si Tacitus is isa ka Roman historian. No, ang iyang pangalan is si Publius Cornelius Tacitus, which is nabuhi siya around AD 56 down to 120 AD. Okay? Isa ni siya ka well-known prominent Roman historians and politician. At the same time, widely regarded na siya as one of the greatest Roman historian ever lived. Tacitus ha? Kumusulti ka, si Tacitus is dili siya Christian. Romano siya. Pero there is a record sa history sa libro ni Tacitus nga ang pangalan sa libro Annals. Okay? Ang pangalan sa libro is Annals. Okay, that was been written around 110 AD. Okay, kaning libro ha. Sabi ko page ni. Okay. Okay, book 15 chapter 44. Okay, gi-record niya dito nga isa sa ka-historian na Roman, well-known, most respected Roman historian, dili sa Christian, nga siya mismo gi-record niya sa libro sa Annals nga naay usa ka Kristo si Jesus Christ nga gilansang sa cross nga namatay. Klaro gina. So, ibig sabihin, kani siya, nabuhi ni siya, okay, mga 20 years before si Jesus or after si Jesus nag-ascend sa heaven. So, ibig sabihin, there is a big possibility na fresh pa kaayo ang history, kay because ang pagitan ni Jesus o ni Tacitus is dili kaayo layo. Actually, sila Tacitus, naabutan niya, sila Paul, naabutan niya ang mga early apostles.
Okay? So, ibig sabihin, na siyang record dito nga si Jesus, namatay siya by crucifixion. Kasi isa maguni siya sa evidence manggod na ginadeny nila, kung ma-deny manggod nila ang crucifixion ni Jesus, ibig sabihin si Jesus wala na resurrect from the dead. That's why ang ilang claim, according sa ilang data, si Jesus daw wala namatay sa cross, kay gikawat ang iyang lawas. Buhi pa siya. Pero kung atong tanawon sa Roman history, imposible nga si Jesus dili mamatay sa cross. Kasi kung atong i-survey ang Biblia from the Old Testament, na ay prophecy sa Old Testament, na si Jesus, mamatay siya like ano? Unsa nga kamatayon? According sa Isaiah, mamatay siya nga unsa? Nga dili na mailahan niyang itsura. Pero mamatay siya nga wala ni isa sa iyang bones ang ma-break. Tandaan nato sa Roman persecution, ang crucifixion ang pinaka-lowest form of death. Pinaka-disrespectful na penalty. So kani siya, gina-issue ni siya nga penalty sa mga tao nga dili na gyud mapuslan sa society. So ibig sabihin, pag namatay ka crucifixion, lahi gyud ang tan-aw simo sa tao. Ibig sabihin, ikaw ang tao nga murag o wala na gyud ka. Kanang kung wala na gyud kay kwenta nga tao, murag ingana na siya. Okay. Karon, kung atong tan-awon sa Roman history, kanisa balik ka sa history ang crucifixion ang crucifixion according sa ilaha, mauni siya ang pagpatay sa tao na dili bigla hinay-hinay. That's why ginahang nila sa cross. Nganong hang man na sa cross? Unsay purpose ana? Pag ang tao ibutang diha, ilansang yang kamot diri og tiil diha. Ang purpose ako sa crucifixion, i-allow sa Romans, okay, na ikaw mamatay ka hinay-hinay sa cross by draining the blood. So, ibig sabihin, ibulad ka. Tapos, sa ilaha sa una, bawal sa ilang law na ibaba ang tao na buhi, kay nga naman, ang penalty sa crucifixion, death man. Clear? Okay. So, kaso nga lang, because ang Romans, during the time sa panahon ni Christ, they are what? They are under Japon. Kumbaga pa, even ang Israel is under sila sa Roman Empire, pero ang mga Romano respected the culture and the tradition of the Jews. Unsay tradition sa Jews? They respected the tradition of the Passover. Okay? Nga pag-Passover because ang gusto sa mga Romans is to preserve ang ilang political issue between sa Jews, so kailangan po na respetuhon po ang kultura nga naa dito sa Jerusalem, even though naay governor nga naga-rule ng mga Romano sa Jerusalem. So, pag musulti ka ang Passover, respected na nila ang ilang kultura, kay worship man ni siya, kapag di nila respeto, masuko ni mga Hudyo, magkaroon og conflict. So, may tabot din sa Passover, ang buhaton ani mao ni. Sa Passover, ang buhaton ani, kung, kasi kasi karon Friday o pagkaugma, Saturday, pagkaugma, siguro Passover. So, ibig sabihin, wala naman ay buhaton ng mga Hudyo, bawal naman na siya. So, ibig sabihin na siya, ang buhaton nila na pag naay dito sa ilahang lugar, na naay gi-executan og penalty nga crucifixion, ibig sabihin, dapat before na siya mo alas 6, before mo patak ang Passover, dapat ibaba na siya, kay bawal na sa kultura sa Hudyo. Nakata? Bawal. Karon. Kay bawal siya, ang tawag na to ang crucifixion is death, before sa ibaba, ang buhaton nila, naa sila'y culture na ginatawag na to ang forced death. Kung saan yung forced death? In Roman term, ang tawag nila ni pura fructa. Kung saan pura fructa? By definition sa English, breaking of bones. Pag musulti kang breaking of bones, ingani, halimbawa, gicrucify ka, timing pagkaugma, Passover. Ang buhaton sa mga Romans, kaya hindi man pwede, according silang law o tradisyon nila, hindi man pwede ibaba kung ikapatay. Ang buhaton nila na persahon kang paksyon. Ang buhaton nila, mukuha na silang maso.
Pagkuha ng maso, i-execute nila ang ilahang pag-execute sa forced death nila, ang tawag nilang kurang frukta, breaking of the bones o breaking of the leg, ilang buhaton, kukuha na sa maso, patong tao nga naanakahang sa krosa siya, ilahan ng bunalang diri sa tuhod. Pag bunal nila sa tuhod na siya, ibig sabihin anak, kasi syempre ang blood nag-drain na siya, ibig sabihin ang tao na, ang kamatyan na niya is internal hemorrhage. So patay na siya before sa ibaba. Kaya ang penalty sa crucifixion is death. Kasi pag di nila nasa patyon dito sa cross, ibig sabihin, unsa man, ang may tabo dito is unsa? Di pwede, kay ma-violate nila ang ilang law sa Roman law. Kung ilaha pong pasagdan ang patay dito, kay Passover, ma-violate po nila ang Jewish law. Okay? So, duha. So, that's why kani siya nga istorya sa resurrection ni Christ. Dagko ni siya evidence, igsoon, nga proof ni siya, that's why si Jesus, walay bones nga na-break siya according sa prophecy. So, ibig sabihin, kung si Jesus wala na-break ito, hindi pwede ibaba na sa Romano dito, kapat nga buhi siya. Kaya persahon niya sa Romano nga i-break ang leg. So, that's why according sa history, record, Japon sa kay Tacitus Japon, nga katong duwa nga gihang dito, naka-undergo to sila pura frukta. Si Jesus, wala. So, ibig sabihin, asa nato nakuha na? History, oh. Klaro na. Oh. Kasi tato na. Kato. Second, empty tomb. Nga mo sulti man ta nga tinuod ng empty tomb. Because may mga witnesses sa empty tomb. Dili lang isa, dili lang duha, dili lang na pulo. Approximately, according kay Paul, almost how many? Almost 500 people. So, imposible. Pato? And then, eyewitness testimony na siya na-resurrect. That's why, kung imong basahon, ang 1 Corinthians chapter 15 is the best book nung atong basahon nga si Paul dito, gidefend niya ang resurrection ni Christ because daghang tao dito siyang panahon sa Corinto nga wala nagatuo nga si Kristo, unsa man. Okay? Nabanhaw. So, that's why din makita nato nga mauna, set a forth evidence na ay transformation of the disciples. That's why imposible, tanawan nyo imposible sa mga tagasunod ni Kristo nga mamatay sila sa isa ka pagtuo nga dili tinuod. Walay tao nga willing ihatag iyang kinabuhi sa mali nga pagtuo. Labo mo nakita sa history, nagipakamatyan niya iyang mali nga pagtuo? Wala yun. So ang tao, pwede niya i-sacrifice iyang kinabuhi sa iyahang tinuod na tinuuhan. So ang mga disciple, kung wala sila nituo kay Kristo, dili na sila willing ihatag ilang kinabuhi. Kung imong tanaw na, according sa history, dili lang hundreds, but thousands of Christians lost their life, lost their family, lost their loved ones because of their faith. So kung imong tanawon na siya, imposible na. Okay? And then, rise of the early church. Tanawan ninyo, the more gina-persecute ang Christian, the more gadaghan. Kapag ito? So, ibig sabihin, tanan siya nga mga evidence igsoon, di na nimo siya pwede tanggalon. Because it was been established by facts. It was established by evidence. Okay? So, nga na. So, ibig sabihin, pag umani mo, i-present mo. So, ibig sabihin, these facts, if these facts are best explained by the resurrection, so then we should follow the evidence. So, ibig sabihin, pag-present ni Mana siya, so karon Brad, pag-present na ako sa ebidensya nimo. So, sa man? Mana dyan po siya, di dyan po kumutuo. Tanama. Kanang tao, nga dili gid mo tuo, bisag ipakitaan niyo mo ebidensya, ibig sabihin, kana siya mga tao nga mga Pariseo. Hipokrito. Ibig sabihin, ang mga Pariseo, tanawan niyo mga Pariseo, Jesus accused Pharisees as hypocrites. They know the truth, but the problem, dili nila dawaton. Ibig sabihin, ang problem niya, dili sa imuhang presentation. Ang problem, di sa tao. That's why, ang sulti ni Paul, it is impossible for a man na dawaton ang truth pag sila spiritually discerned. Okay? So, may masa ba nimo? Okay? Ano siya? Pero kani, crucial ni siya, kay nga naman, dili na mo gawas ang imong mga hinagiban. Dili na mo gawas ang imong imong gitunaan. Kay nga naman, mo na sa imong i-preserve. Diba? So, murag ingani ang illustration. Kung naay duha ka tawo nga nag-istorya sa kuha, nagkumbinsi sa kuha.
Ang isa na sige presenta sa ko ang klarong ebidensya. Kung kaning isa, dili klarong ebidensya, pangutan-unta mo, kinsa kong tuhan. Kung musulti mo ang tuhan ako, tong taong nga wala present ang ebidensya, ibig sabihin na problema sa kuha. Para? Hello? Halimbawa, nag-present ko tambal sa inyo ha. Pag-present ako tambal, dagang ipakita ang ebidensya nga dagag nag-ayo. Oh, ang ebidensya din nga tinuod yung nag-ayo. Ang imong mama ni ayo tungod sa tambal nga na imong isuon na ayo to ebidensya na siya. O kaning isa nag-present na siya dili mas maayo kung tambal. Pero siya wala siya nag-present. I-prove nga kaning iyang tambal is maayo. O pangutan-unta mo sa inyong paliton. Ito na ebidensya. O katong klaro. Diba? Kaya kung dili klaro ang inyong paliton, ang problema ana ninyo na ilad mo. Oh, scam. Scam mo. Hala siya. Ibig sabihin na tuo mo dito na sa man. Hindi Sabi siya, na pang basic, Pastor. mao gani siya. So pero kaniya gani. It doesn't mean na convincing truth na. Kaya ang truth is must based on what? Must based on evidence. Dili tungod na maayong istorya. O maayong mo convince. Ayaw ko ng pastor pero namatay lang. Okay. Okay. So that's why ang atong buhaton next, i-address nato ang possibility of miracle. So that's why makasulti ta dito isuon na kung anong ano man to based on that evidence, it's proofs na siya, okay? Na ato ang iano dire nga posible na siya, dili na siya hearsay ang miracle. Kay nga naman, kumutuo man gud ka nag-exist ang Ginoo, automatic ya miracle are possible. Tama? Kaya wala yung posible sa Ginoo. Okay? So the real question becomes is there good evidence that God exists? Ibig sabihin, ibig sabihin, kung then ibig sabihin, miracles are what? Miracles are true. And then, pag umanay mong istorya siya, istorya mo, di conversation mo, so imong buhaton dayon, pwede ka morakap into conclusion. Imong buhaton is, usaon nimo, imuhang iyon imuhang buhon, ang imuhang nganong musulti ka. Tanawan ninyo ang iyang gilabay statement lang. Ang imo di lang basta statement. I-clarify nimo, i-rephrase nimo, i-present kang ebidensya, pag umani mo present ebidensya, i-clarify nimo, pag umani mo i-clarify, imo pag yon summarize para siya. So ibig sabihin kung ato nang i-summarize, may mahatag-tag balance conclusion. Halimbawa dire, ang atong butang dito, the statement assumes miracles are impossible. Mo niya direct sa iyaha, ang statement nimo na nag-assume ka nga miracles are impossible, but that itself need to be proven. Manawin mo siya. So, igsoon, kung musulti man gud ka nga ang milagro is impossible, kailangan i-prove mo. Ba? So, mura dili kayo harsh siya, ha? Di kayo sakit. Tapos, sulti mo siya, kung ang Ginoo nag-exist, para sa kuha, then miracles are possible. Kaya lang imposible sa Ginoo. And then, because instead ni-reject nato ang para sa kuha, instead ni-reject nato ang resurrection beforehand, ato sa buhaton, examine sa nato ang historical evidence before nato i-reject. Dili nato i-reject na nato kung wala tayo gipresenta na ebidensya. So that's why, when we do, so many finds that the resurrection of Jesus is the best explanation of the past. So, ibig sabihin, nga na ang way nato sa pag-handle sa argument. So, ibig sabihin, critical. So, natay mga possible nga dapat nato buhaton. Okay? So that's why, kung atong tanawon, final insight, mo ni siya, kani nga method na itong ginabuhat, makatabang sa tua, okay, ng mga Christians, para muhuna-huna ta logically. Second, makatabang sa tua, para ma-discern nato ang truth from error. Mo resulti na ko sa inyo ha, pag mulabay argumento, ayon tayo tubag. Examine it with 3 questions. Analyze. Para ma-determine nimo unsa ang truth from error. At the same time, para ma-defend mo ang faith wisely. So that's why apologetics is a powerful because it keeps discussion focus on truth, grounded in reason, expressed with love. So ibig sabihin, dapat ingana ang ato ang way sa pag-discuss. Okay? So sige. So any question about baliw ba na kumuhatag o gano'n? Huwag na kumuhatag o kasi. Pero i-divide na to ang group. Okay? Pastor, pwede mo balik sa Asa? slide.
Before ani? Sige pa. Sige pa, Pastor. Gani. Mm. Kanang mga presented facts, Pastor ba? A, Mm. B, C. Mm. Makita na sa Bible. Bible at the same time, secondary sources. Kasi manggod nga nag-present po tag secondary sources. For example, ani? Kaning crucifixion na secondary sources, Tacitus. Wala sa Bible na. Kaning libro niya ni Kuan. Nganong kailangan man na po nato? Kaya, kasi manggod when we present evidence, ang primary evidence atong i-present, Bible itself. Primary na. What is the yung mutong Bible? Yun. That's why may secondary sources ta. Kani mga letter A. Oo. Oo eh. Siyempre, karon kung kamo na sa imong gamiton, supported by the Bible, matingala mo na siya. Ang Biblia nagsulti. Aside sa Bible, na nagsulti secondary sources. So, ibig sabihin, ang secondary sources confirms kung anong ginasulti sa Biblia. So, ibig sabihin, dire, makita na to. That's why gani mo na siya. Tanda na to ha. Kung imong tanawon, even Josephus, isa sa the best argument na pwede itong gamiton ng tumbas iunti, si Josephus mismo. Josephus is an historian, pero hindi siya Roman historian. He is a Jewish historian. Hindi siya Christian. Okay? So sa iyang gisulat dito, nagsulti si Josephus. Actually si Josephus, natawo siya before pa kay Tacitus. Okay? Na kung imong tanawon, si Josephus, nag-ano siya, sa iyang libro, na siya gisulat dito, about sa itong libro niya, about sa Jews, ang sulti niya dito, si Jesus, okay, nabanhaw. So ang tomb, empty. Nabanhaw siya on the third day. Iya tong claim. Jewish historian, dili Christian. So kana siya, di ta musulti nga bias na. Kasi ang nagsulat ana, dili Kristohanon. Tacitus, nagsulat ana, dili Kristohanon. That's why dili sila bias. Kaya ang atuang evidence kapag present, wala lang taga-present sang ebidensya, biblically speaking, kundi ang Bible, kundi ang Bible, ibig sabihin, very clear siya, explicit siya, na mao ni siya naitabo kay Christ, at the same time, sa secondary sources na to, ni support pag yun siya, na mo ito naitabo, so how come na dili ka mo tuo sa resurrection? Kato? So that's why, mo na siya ang problema. So dili, very, very clear. Kaya, butang-butang ko na ako diya itong mga sources. Okay, open your sa syllabus tabi. Na ako'y gibutang diya, pwede makatabang sa syllabus page, Okay. Page 4. Sa suggested resources. Okay, diri sa suggested resources nato isuon. Natay ang ang suggested resources nato, number 1, the Bible itself. Second, the resources nato is basic materials on philosophy and logic. So, ibig sabihin, kung gusto ninyo pag yun na exercise, pag yun, mas mulalong pa inyong sa apologetics and logic, mangita mo libro na naghihisgot about philosophy and logic. Okay, actually, napagani ginasulti dito na 9 principles of logic. Ano kung discuss? Kay kato siya ginagamit kung sa philosophy, medyo lalong siya. No? So, unless lang kung gusto ko ninyo kung anto. Pero kato siya lalo na to sa kayo. At the same time, na pangatlo din, apologetic teaching notes. Meaning to say, pangita mong libro na ang iyang content is about apologetics. So sa balay, na ako'y library dito, na ako'y 2 ka libro about sa apologetics. So 2 ka libro. So ibig sabihin, dapat namoy mga ingan ng resources para makatabang. For example, isa na ako ka resources apologetics, especially nakafocus kay Christ sa Christology, evidence that demands verdict. Ang writer niya si Josh McDowell. Okay? Evidence. Ano siya nga libro? Ano niya? Nidaog ni siya nga libro So one of the most best-selling nga libro. So evidence that demands verdict. Kani man gud nga libro, kung imong basahon, tanan man gud nga issue about kay Christ, iya mo gud i-address. Tapos ang pag-present ni Josh McDowell sa mga material niya to defend Christology, ang i-present niya dito, daghan secondary sources, archaeological sources, daghan sa i-present dito. So, ibig sabihin, dito niyo makita na siya. Tanan.
So if you want a detail, no, para makita nimo, para madepensahan gyud nimo ang imuhang pagtuo about kay Kristo, the best book na imuhang imuhang gamiton. Actually daghan napokoy libro nga ang title niya is On Guard. This is an apologetic book mixing with philosophy. No, ang writer ani si Dr. William Lane Craig. Okay, siyang writer ani. On Guard. Mo na siya ang founder sang Reasonable Faith. Mo na siya. So ibig sabihin, dapat natay ingana. Kung wala mo ingana, igsoon, so pwede sa mga internet kami makita nga mga tools dito para diya sa apologetics. So mo na sa itong gamiton. So gather out evidence. Okay, another issue, for example, pag natin madunggan ng mga argument gani, musulti dito si Jesus, dili Dios. Okay, kung dili sa Dios, unsang ilahang gi-present dito ng mga evidence kung dili sa Dios. So imo tong pangwaon, try to study. Ano ra, simple ra. Tapos ano nimo to, i-practice mo tong tulo ka pangutana, unsa. Tapos unsang evidence niya, unsang error dito silang argument. So sa paggamit nila dito, makita nimo ma-determine. So ngano nga naman dapat ang flow sa imong logic para mabalaan nimo paano i-approach. Mabalaan nimo paano i-address. Dili nga basta lang kamo istorya. Kung wala pa nimo na-analyze kung unsa ang istorya niya. Okay? So sige. So ini question pa. Klaro naman. Clara. Pastor, Okay, sige. example, dahil mga question dito, Pastor, na pang supo lang mo ba? Gusto man mo, ato ba nang applyan, Pastor, or di na lang tamo pa dahil sa conversation? Wala man na nimo. Kasi syempre kung pilosopo ka, disin niya kung analyze nimo. Evaluate na mo yan. Evaluate ako nimo. Basta mo itong rule na to. Kanya, tandaan na to. Dali lang sa pilosopo. Mas dali gani na siya address. Okay. Ano na niya? Pag-analyze mo, unsa niya, pilosopo, and then, ang imong buhaton, confirm, and then, pagbuhat mo, ang imong buhaton dito siyang question, balikan mo siya. So, na lang. So, and then, kasi, okay, kanya, ang tawag ng bunda to, okay, philosopher, okay. Karuhan na yun. Okay, sige. Ang tawag na to, okay. Natay argument ang ginatawag yapon no sa pag-handle sang question, nang ginatawag nato is serendipity principle. So ang serendipity principle is don't answer directly their question. Instead, answer their question with a question. Alas na bawas ka question. Yan. Nadili niya, kasi ang serendipity principle di niya halata. Kasi sometimes mo God, ma-identify man nimo, naay uban niya gapangutana lang, ang purpose niya, dili kay wala siya kabalo. Ang iyang pangutana, gusto lang kaniya testingan, gusto lang kaniya mo mangayo sa confirmation sa imo ha. So kung ingana na siya, ma-detect man nimo. Kung ingana ang pangutana, use the principle of serendipity. Diba? Okay, halimbawa, nangutana sa sakwa, Pastor, mutuo ba ka ng kaluwasan mawala o dili? Okay, balikan ako siya. Okay, ibig sabihin, ano nasulti man ni mo sister? Diba? Ano na pangutana man ni mo sa kuwa? You see? So ibig sabihin, wala nimo siya ginatake, wala nimo siya ginagamit na nimo serendipity principle. Kasi usahay mong gunay ka pangutana ana para ilang identify kung sa imong stand. Naba ka sa mawala, naba ka sa dili mawala. So imo ang kanong baton, pangutanon nimo siya. Sister, ngano na pangutana man nimo? Luka to? Pero siya kay wala man siya Japon na nga ingana ang imuha ano diha. Sumisto niya siya. Napangutana man guna ko na sa pastor kay maumang guni tanawa ninyo. Nag-shift dayon. Nagkaroon ng shifting. Ang iyang pangutana, instead ikaw ang gina-interrogate niya, siya ang gina-interrogate niyo. Muro mabali. Mabali. Ano nga siya? Pastor, muingon di siya nga imong pangutanon di ba? Oo. Muingon ko siya, di gusto na nako mangutan. Ana. Ano Ana lang yan to bagyapon ba? Di gusto lang nako mangutan ana. Sige, mo lagi na siya, Brad. Pangutana ko sa kuha. Pero siyempre, kailangan ako mabalaan.
sa imo ha. Yung tanan. Nganong gipangutana man ko nimo na? Oh. Kasi siyempre, para mabalaan nato, asa ko manukad sa imo hang manok pangutana. You see? Anong nakapangutan? Oh, siyempre dili man na nimo pangutana sa kuha kung wala kay rason ngano na pangutana nimo. Kay para sa kuha man gud, dilisod man gud nga mo direct og tubaga na unless lang mabalaan nako sa imo ha unsay reason nimo ngano gilabay nimo nga pangutana. Ana ra. Ang tanang ka. Moingon gyapon pastor. Adi nangutana lang ko ba ana na. Ha? Moingon gyapon sila ba? Okay siya, ibalik ka nimo kasi ang emphasis nato din ani mo na siya. I-clarify nimo siya ha. So mao na sa bad kasi manggod kung ato na sang tubagon manggod. Pag abo sa theology manggod, divided mong Christianity diha. So that's why kailangan nato mabalaan. Diba? Kung ano na pangutana nimo. Kasi bias na siya para sa kuha, logically speaking, natubagon na ko na siya nga pag abo sa Christianity naamanay duha ka view nga kumbaga pa ginatanaw ang Christianity, especially ang mga kasimbahan ng karon. So ibig sabihin, bias na siya para sa kuha, kaya ang imong pangutana, illogical na siya para sa kuha, kaya nga naman, ginabutan ko nimo sa isa ka posisyon kung asa ko diya sa duwa. So that's why ka pangutana ko sa imo ha, ngano na pangutana na siya, unsa ang gusto nimo. Ana siya, i-explain nimo siya ha. Diba? So para masabtan nila. Diba? Kasi kung ingana gyud balik niya, ibig sabihin may problema na sa iyang pangutana. Ang iyang gipangutana karon, gusto kaniya karon dalon sa isa ka posisyon. Pag gusto niya mo take yung kag side asa ka dito. So ingana na siya karon. So balani mo na. Kung una niya pangutana ibalik sa imo ha, pangaduha niya pangutana, pangatlo niya nga balik nimo sa imo, lahi na sa istorya. So ibig sabihin, lahi ang iyang tumong sa pagpangutana. So ibig sabihin, ang imong tubag diha, the safest way utubag diha. Okay, Brad, pag sa theology, so kana siya, di siya natutubag mo. Ara, prangka ha. Ara, bityo. So para ma-avoid na to. Kasi lisod mo hatag og argumento, mulit na siya sa debate, kung wala ka kabalo, kung unsa ang iyang reason, ngano gilabay niya nga kana. Diba? Kung musulti siya, ano man go pastor, wala man go sabot, nalibog man go ko ana. Ana siya mo kinamo gyud kustihan ng gasultian ni, napoy gasultian ni. So unsa gibay tubag ana? Oh, sa kanimo explain. I-present mo. Ana ra. Pero kung di siya mohatag og reason, ano problema na? Wa. Close. Ano problema sa pangutana? Diba? So, yan na siya. Okay. Sige. Sura. Ayun. Nakit na tamo man. Isa pa. Isa man. So, ito yan ba? Pangutana diyan. Apa yung pangutana? Opo. Okay, mo to siya. Ang sulti nato dito sa imong response, i-challenge nimo ang iyang assumption. So that's why siya i-challenge nimo. Una siya, halimbawa, nasa gipakita ang evidence. Okay, kung nasa gipakita ang evidence ana, so i-challenge nimo. Ask question lang. Kasi di same kung simo, kung mulabay kag ebidensya, mamakatanam ko sa simo ha. So di same kung healthy argument. Kasi syempre, ako, concern ko. Ako, gusto na ako mag-learn sa imo ha. Kaya naman ka-evidence sa gipercent, so ibig sabihin, natural, kailangan ko manukana. Kaya naman na siya. So ibig sabihin, dili karon ang iyong argumento ko, healthy siya based on logic. Dili siya argumento na based tungod na gusto nimo dauton ang iyang personal. Walay atake sa personal. So nga na siya. Because ang healthy, tandaan na to healthy argument or healthy conversation is nakabase yun na siya sa truth, evidence, and logic. Diba? Dili nga tungod na mag-istorya lang tag dili mao. Diba? So ano ba? For example, kita ang Kristohanon ba? Mag-istorya ta, pareho may pastor. Istorya, may namin different view. So ang istorya dito, mag-present na sa ebidensya niya. Para sa kuha mag-vlog, ano yung tutuhan, kaya mong isulti dire. So sa kuha, mag-present ko. Diba? So mo na siya kung manupod. Ibig sabihin, mo na siya ang ato tanawon diya. So siyempre, ikaw, challenge mo niya ha. Kung ano masulti mo na mo, mo sa balay ang sulti diya. So the same po niya, challenge mo kami niya. So ibig sabihin, that is unhealthy conversation. Diba? Okay. So, sa pa? Pangutana. Ma'am, Tara, Pangutana yun. na mo kay pangutana din mo. Layo. Layo na to sa kuwan. Layo na to sa topic. Ibalik yun. Kinanglan man. Pastor, may pangutana ba?
ganiha ra gid ning udto. Kaya pa punto niya. Pangutana dito, nagabian ako na kapag. Oo, sige. Mo niya mong kasabutan mo dito. Ang pangutana pastor, Oh, kinsay anang unang Kristohanon. Kinsa ang unang Kristohanon? Kana. Ang pangutana. So, ibig sabihin, kung musulti ta kinsa ang unang Kristohanon, so, ibig sabihin, balik ta historically. Kung musulti man gud ta kinsa ang unang Kristohanon, what do you mean? Sagot niya pasabot na unang Kristohanon. Kinsa ang unang nito kay Kristo? Unsa ito pasabot? Ana ba? Clarify nimo kasi musulti man lang ta kinsa ang unang Kristohanon. Very broad. Una nga magtotoo ni Kristo. Okay, so una nga magtotoo ni Kristo. Okay. Unsay gusto nimo tubag? Theologically or historically? Both. Okay. Kung theologically, ang una na nituo about sa Messiah, natural, are the Old Testament writers. Ano man, sino man nag-declare sa prophecy? Na may revelation sa ilaha. So, ibig sabihin, dito sa una sa ilaha, na ni-shadow about the coming of Messiah. Para? Okay? So, historically, kay kinsa gi-reveal ang pag-abot sa coming Messiah. So, the first revelation, kung atong tanawon sa gospel, sa record sa gospel, ang pinakauna nga nagsulti about sa coming of Messiah after sa silent years, sa 400 years of silence, si Zechariah, nga ang papa ni John the Baptist. You see? Yan to? Diba siya to? Okay. So theologically, Oh, theologically, ibig sabihin, kung ino tanawon, in the Old Testament pa, ang picture, na shadow sa Messiah. Okay? So, pag-abot sa New Testament, kung imo tanong historically, kung Christian atong basehan, about sa Christianity, about kay Jesus, at ang revelation na kay Zechariah, pero kung imong tanawon gyud siya, kung imong yung tanawon, kinsa ang first nga convert? Mga na ba? Kinsa ang first nga nagsunod? Kinsa ang first nga nagfollow? So, kinsa palagay nyo? Historically. Oh. Ang gingon ni pastor si Maria kuno kay Ah, mo kuno gikanan ni actually, historically speaking, kung imong tanawon yun, oo. Eh, syempre siya mo reveal. Sa iya man gud gihatag ang tinuod na pangalan. Sa iya man gud di ba ang sulti to sa angel, sa sulti sa angel. Name him Jesus. Diba? Okay? Ang sulti mo ni siya tong ipanganak dito ang sa sulti sa Matthew. That you will be called his name Emmanuel, meaning God is with us. So, ibig sabihin, mo nga na sa historically. Mao din nagipasidak-an sa Sino Roman di ay. Mo nga na. Mao di ay na. Historically ha. Sa historical. Mao di ay. Sa theological, ibig sabihin, kung imong tanawon niya, ang presentation niya sa Messiah, ibig sabihin niya, nag-start na iya in the Old Testament. Okay, pangutana, asa banda sa Old Testament nag-start ang promise sa Messiah? Yeah, Genesis. Genesis chapter. copyright lagi nang katapa. Ako kana to eh. Remember ninyo, after God cursed them, kung sa isulti, 100 points. kung sa isulti dito, kani ang babae, mga anak siya, isang kalalaki, that he will trample the head of the serpent. So, ibig sabihin, there is already a revelation. There is already a prophecy, even in Genesis, about the coming of Messiah. So, ibig sabihin, kung hisgutan na to, about ang topiko, about sa Christianity, about sa coming of Messiah, ibig sabihin, it was already been revealed in the Old Testament. Pero kung kinsa ang first converts, pwede siyempre wala iba nanay, kung niya, klaro man to ya, logically to ya. Siyempre si Mary to pag ano siya sa angel, ito sa diretso klaro man to. So ibig sabihin, siya ang unang ni-receive ato revelation. Siya ang unang ni-receive ato ni dawat ato katong mensahe nga gisulti siya sa anghel. Paano siya nagbalibad? Kung dili siya powerful ha, si Mary. Oh. Di na sulti nga mother, ano siya, ontologically speaking, mother of God. Powerful man si Mary, nga believer man si Mary, ni Jesus. Ibig sabihin, siya dito. Christmas si Mary nang inahanglag yun. Nagilan siya kalawatan. Oo. Bata? Simpa ganyan siya gani. Okay na? Kaya mabalaan to pangutana eh. Kung musulti na pud ka, kinsa ang unang himong Kristohanon sa iyang mga disipulo? Dito ta sa iyang disipulo. Mo na siya.
So, kamo na sa kayo konsulti man ta, kinsa mo unang Kristohanon, usibot niya mo sa bot, ipin, broad mo guna, daghan man good. So, asa to tanawon. So, ibig sabihin, dapat pala na to na. Okay? So, ana na siya. Oh. Okay. Sige. So, na may problema sa inyong mga Katoliko nga kikito na. Pero si Darwin, kita masawad mo, di siya maigo sa tuwa sa discussion. Okay. So, kani sa assignment ninyo individual, be? Ugma atuan sa ano. So, mo ni isang sample, attacking Christians. So, ang statement, Christianity is false because many Christians are hypocrites. So, use 3 questions and then answer it and then we will... Lagi na siya tinuod na kuan. Oh, tinawag ka siya. Ako rin na ikabong ni. Ha? Pastor, evidence ba na, Pastor? Ha? Dili na assumption evidence. Wala mo niya. Basta inyo na siya, inyo na siya tanawon. So, assignment ninyong individual, use those 3. Gipicturean ko ninyo itong kaptulo. Wa may naka-picture. Kapong pangutana? Asa man may ano yung nasa iPass. Wala mo Dipindi sa inyo Pwede na sa kita mo example, Teo. Okay, kung... Nabi yan ay mo. Kani. Positive side. Wala siya. Nani picturean niyo ni? Okay. O kaning example, picturean niyo ni? Oh, use this. Ang atong i-determine, ayaw sa ninyo tagay response. Ang inyo na sa, ganito na sa nimo, ganito na sa inyo 3 questions ani to analyze. Okay, unsa ang yang claim, na ba siya evidence, na ba siya logical error. So inyo na sa ibutang dito. Para at least masabtan na ninyo unsa ang flow sa argument. Okay, balik ta. So, mo ni sa karon ang atong okay. Oh, assignment. So, mo na sa statement. Okay, so ugma na siya. So individual So individual na siya. Tapos ugma, mo na siya ato ang first nato nga buhaton, mo ni ato ang i-resell. Pag umano to i-resell, saka ko mag-divide sa inyo sa group, so ato na sa trabahoon. Ugma. Okay? So ato na sa trabahoon. So, ato sa trabahoon, pagkatapos ang buhaton ninyo, i-present ninyo na diri sa atubangan. Oh, okay. So kay kami, igo rami mangutana. Okay ha? Oh, mag-depend mo ano ba? Hindi na siya logical. Tanong. 3 questions. Sige. Di ba tuboy? Kaya si Darwin. Para siya, wala na siya. Hindi siya masunod animan. Kaya masunod siya, hindi kita logical nga. Wala kalimutan. Actually, ang problema ni Father Darwin, duwa na isa pibinti mahulog. False dilemma and unsa? Unsa to isa kiniya? Itong duwa ka common. False dilemma and straw man. Oh. Wala problema. That's why, kung ikaw, ay mong bato, problema mong sa uban mong good, makipag-argue mong good siya ha. Pag istorya mong good niya, ilahan mong good dayon ilahan mong good dayon istoryahan pod. Ayaw, paminawa god. Pag paminaw nimo siya, kuha atong yang argument, i-analyze mo problem dito siyang argument, mo to ilabay tong tanan. Wa mo po nakaingakuan niya. Mo to sultin ako ba? Kung ako dito kay R.A. Fuentes, ang ilang issue about kung kinsang naunang nga simbahan, simple na to tubagon. Okay. Kinsa yung nagsulti nimo nga 30 AD nag-start ang state religion. Ano naman to? Diba? So mo present na sa Google, blah 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 blah. So kasi ang problema mo sa Google, ano mo god? Ang isulti mo dito Roman Catholicism. Mo na siya isulti dito. Encyclopedia na yun. Ha? Encyclopedia O na yun. encyclopedia mga ingana siya ba. So ibig sabihin prior sa encyclopedia, napa may nauna nga record, ang Bible. Diba? So dito ta sa Bible. Di mo man yung unang nga gisulat kay sa diha. Dili man ang kanang sila. So logically speaking, dito ta manukat. So pag sulti ni Jesus, Peter, on this rock, I will build my church. What does Jesus mean? Ipa-exegete mo siya, ano naman ito ka? Simple naman. Di ba? Kana ba yung kanang verse di gamit po sa church siya. Oh, sa bakagunit naman sa Ya mo to ilang church sila ito na. Bakon na nagod. Yeah. Kaya gani, kasi manggod, ang problema manggod dito, from the word Peter, Wala o na from the sila. word rock, Oh. actually kani siya, ang sulti manggod nila, kaning rock manggod, represent Peter, dili, oy, because different ang Greek word. Yes, si Peter means rock, pero ang gigamit dito nga term, nga sa Greek word, dili rock nga isulti nato, nga rock ang gina-mention diri. Kung unsay Greek word sa Peter? Ha? Petros?
O sa Greek word sa rock? Petra. Petra. O, lahi na siya. Lahi ang Petro sa Petra. Hindi nga nila ano to. Lagi. I-connect nila nga si Peter daw, kaning rock ang ginaminsun. Ladi niya. Layo na. Yuara. Anong Petra diya? Ang ginamin nila, pag musulti dito siya, nga, upon this rock, I mean to say, para kay Christ, ang first, ang establishment sa Christianity, upon this rock, he is referring to Jerusalem. Diya magsugod ang, krinisyon, upon this rock, this. Why siya nagsulti? Peter. Oh. Kasi lahi ang Greek word sa pangalan ni Peter. Pag-bibugay. Pag-boy, gini si Darwin na. Yan, sa Greek si Darwin. Ay, klaro. Mga taga-bag-verse was, Biblia. Sige. Gamit ang verse, di man lang gani exegete ang verse, di man lang gani tanawon ang iyang original na niya, adi, dito diya. So kani pag ipaminaw-inaw po siya, pud palakpak pud, adi wa pud na. Ano siya sa dili ko kikipalakpakan ka tinuod na. Ala ko sa karo ah. Emotional support at kapasapit. Support lang bubula. Okay, so sige. So ugma, wala sa tong first na tong nabuhaton pag-abot natin diri. So, kayo ninyo na sa i-discuss ugma, alas mga 5:30. Discuss na ito ugma. Pag-discuss na ito ugma na siya, mga 30 minutes siguro or 45 minutes, mga 6:30, mag-break ta. Tapos, after na to break, mga punta, mga 6:45, mag-workshop ta, mga tagkong passage sa inyo. Kaya naman siguro tabawan niyo isa ka oras siguro. Diba? Pagtrabaho sa ka-oras, hindi itong buhaton, pila ka grupo, magbunot-bunot lang ta. Butang ninyo yung number, bunutan na to, motoy mag-defend sa iyahan. Sa iyahang gigunitan ng argument. Di ka mag-absent, bunutan man. Hindi wala absent. Mga wantang na po nila yan, Ha? Mga wantang na yan. Patay ka. Ayaw po. Nabanaw mo yan. Sige. Okay, so... Yeah. Curious ko to yung gingon ni Entrance Minister. Ano nila? Kwarto sa ilahapon din, lahi po ito ilahapong view po sa kanang. Although nasa point good, ano na yung mga point good. Mga Entrance Minister. Sa time ministry nila po. Pero wala ito, isa sa kaning kondo, kung ang gusto nila tender, gusto sila ipasulti rin mo, kaya ba sila tender, ila ra ba? Okay. So, di siya pwede. Yeah. Gawin Kasi- mo lang tender. Kasi pag abot ng gusto sa... Pero nago sila point good, sila ma-discussion. Kaya kita na ko ilang naot. Okay, good, naging point. Pero, bumalik pag ka sa kwagot, bumalik ka sa kinsa sila ba? Kinsa sila. Hindi ball ba or what pa? Lisod man na. Yeah. Yeah, pag mutana gyud ako siya, where's your wife? Tanga siya nga dugay ganyan itong bagsakuan nga tanga sa kapila. Tapos pag-ingon nga iyang wife na buang. So dia lang di imo ga pag accommodate siya pag kasi tao biya. Kung saan sila nga denomination ko? Pentecostal ya. Pero pag sila kaning sa mga kaning Indian Indian bitaw na ba kanang Pesado? oh Pesado? sila Okay. extreme biya sila kayo. So Actually, kung pesado ka, more on ano sila? More on extreme, charismatic. Yeah. So, mga di man background. siya pwede siya. Di natural ba na? Kung ganyan sa usahay, tanaman na, challenge sa tuwa. Kung dasi ka maludlo ang mga delikaro, humas mo kung taklaro. Dapat magdasi kay. Lagi ang natutog klaro nagpakahilong. Nagpakahilong si Pastor. Ang di way klaro mo mag-iisog kayo. Ako na nagdagapon debate. Lusot yun. Ay, klaro. Diba? So, wala siya. Lupik naman na seksual. Iso gani ang white klaro. Humas mo kita ng klaro. Ano yung challenge sa totoo? Dapat, ano kita mo, share kita. Sa tuang nga knowledge, sa tuang idea. Bago sa word God. Pastor, ganahan kita po niyo sa inyong mga Facebook kami. Ano Kung ba? ano ka ba? Ha? Sulti ka sa Canada. Stop, day ka. Oo ba? Kailangan siya mga So, dili, sa kuha mo, sometimes, kung based naman sa issue, so, ang ginagawa nila, ginag-twist nila ang Diyos ng Christianity. Gusto mo sa dili mo pili mo hilom. So, for example, itong argument nila nga, kung ang Ginoo may gugmaon, so dapat, luwaton ko sa Ginoo. So, ibig sabihin, there is a problem sa argument.
So, ibig sabihin, you misunderstood God ang Ginoo sa Biblia. Because God is not just loving, He is also a just God. Dapat ito masabtan. So, that's why, the best way that God will exercise His love, so dapat exercise ko niya ang justice. Because love without justice is not love at all. Very clear na siya. So, that's why, kailangan natin na siya ma-address. So, ano na? Balance ba? Diba? Kasi kung musulti ka love, tapos pasagdan ka sa Ginoo pakasala ka, ibig sabihin, di na siya loving. Ang Ginoo ana, unsa man, spoil ka sa Ginoo. Ibig sabihin, He is a God that will tolerate His children. Muna siya. So because God is love, at the same time, just, disiplina siya because He is a loving God. So napakita niya yung pagka-just. Kaya dili niya gusto i-allow yung mga anak na magpakasala. Sala. So consistent na sa Biblia. So di natin na sa pwede i-deny ang tao. So ana na siya. Okay? Ako nung nang nalinog ko to. Saan mo yung tulis sa lingog yan? Ako ng mga tao, bito sa ginagibadlo. Ito bago na po natin na, gano'n po ito kalas. Ano na sa bagada? Gabi mo na, sige lang mga tawang kumanda eh. Puro wala ka man tayo gura sa las kilis na Sige, so actually it's already 9 a.m. So at least I say to start mga 5, mga 9 p.m. na di ay. So ibig sabihin, so ato nang i-wrap up. Okay? So, sa Thursday or Friday, no, we will